Iniimbestigahan na ng Justice Department ang mga posibleng paglabag na may-ari ng lumubog na MT Princess Empress na pinagmula ng oil spill sa Oriental Mindoro. Sinisilip din kung nagkaroon nga ba ng anilay sa buhatan kaya nakapaglayag ang barko. Saksi sina John Consulta at Salima Refran. Paglabag sa Philippine Clean Water Act, Wildlife Resources Conservation and Protection Act, Marine Pollution Decree of 1976 at Toxic Substances and Hazardous and Nuclear Waste Control Act. Ilan lang yan sa mga basehan ng posibleng criminal liability ng mga may-ari ng MT Princess Empress na lumubog sa Oriental Mindoro. Bukod pa yan sa posibleng civil liability na kaharapin ng mga may-ari ng barko. Tinitingnan din pati ang anggulong nagkaroon ng insurance fraud o ang pagsisinungaling para makakuha ng insurance claim. We are looking at the possibility of misrepresentation by the owners of MV Princess Empress, RDC Real Marine Services regarding their alleged $1 billion liability insurance for the ship, as pointed out during a Senate hearing earlier this week. Iimbestigahan din daw ng DOJ ang anggulo ng sabwatan kaugnay sa Certificate of Public Convenience ng MT Princess Empress o yung authorization mula sa Maritime Industry Authority o Marina para makapaglayag ang barko. Tinitignan namin yung possible collusion between some Marina or PCG employees or officers, and we're trying to figure out kung bakit nakapag-sail pa itong MT Princess Empress kahit wala pa silang amended CPC tsaka wala silang permit to operate. Nauna nang sinabi ng Marina na hindi dapat pinayagang maglayag ang barko dahil hindi pa naamyendahan ang CPC ng RDC Real Marine Services para maisama ang MT Princess Empress sa kanilang fleet. Pero ang PCG sinabing may pinakita sa kanilang dokumento ang RDC na pinayagan ang amendment sa CPC. Pero ang kopya, walang pirma, bagamat may stamp na certified true copy. Sinisika pa namin makuha ang panig ng RDC Real Marine Services at Marina tungkol sa mga bagong pahayag ng DOJ. Ang PCG hindi pa raw makapaglabas ng pahayag dahil nag-iimbestiga pa. Sa mga eksklusibong litratong ito, kita ang dating itsura ng MT Princess Empress na nooy MT Dorothy I, isang lumang LPG marine tanker na umano'y 50 taon na ang tanda. February 2020 nang kumpunuhin ang barko para maging oil tanker na MT Princess Empress. Kanina, dumating sa NBI ang 3 bagong testigo kaugnay sa pagkukumpuni sa MT Dorothy at nagbigay ng sinumpaang salaysay. Kasamahan sila ni alias Dodong na una nagsiwalat ng makeover ng MT Dorothy sa eksklusibong panayam ng GMA Integrated News. Isa sa sinasabi ni Dodong na design flaw ng barko ay ang mababang pwesto ng butas ng angkla. Dahil sa mababa nitong pwesto, madaling nakakapasok ang tubig sa barko sa tuwing papalo rito ang malalaking alon. Alon, malakas. Pinampas ng alon eh. Dumaan daw sa may kadina yung tubig. Kaya napuno yung perfect. Sabi raw ng mga tao doon, itaas yata yung winch para pag ginampas man ng alon, hindi papasok sa tangke. Hindi man nasunod. Nagkaroon din daw siya ng alinlangan nang iutos ng may-ari na gawin na lamang na tanker ang barko imbis na gawin itong taga-karga ng buhangin na orihinal nitong disenyo. Medyo alanganin yun sir kung tutuusin kasi tanker yun eh. Dapat bago lahat kasi dangerous cargo eh. Ang karga. Ay hindi man napalitan yung iba. Nauna rin sinabi sa GMA Integrated News ni alias Dodong na ginawa ang barko noong 2020 sa Navotas City sa Metro Manila. Pero sa Certificate of Philippine Registry ng barko, nakalagay na ginawa ang barko sa Real Townsite Shipyard sa Mariveles, Bataan noong 2022. Kaya mag-iimbestiga ang Marina. Makikipagtulungan din daw ito sa DOJ. Nauna lang pinabulaanan ng RDC ang alegasyong luma na ang kanilang barko. Sa panibagong pahayag, sinabi ng kumpanya na nag-comply at na-certify sila at rehistrado sa mga local agency. Nakafocus raw sila sa response and mitigation operations sa mga apektadong lugar. Sa ngayon, umabot na sa barangay Navotas sa Calapan, Oriental Mindoro ang oil spill. Bawal na ang pangingisda sa barangay. Para sa GMA Integrated News, John Consulta. Salima Refran, Kami ang inyong saksi.